Pagod na pagod matapos ang matinding labanan sa dagat ay tumayo siya sa gitna ng mga natalong undead na halimaw. Habang nakahanda itong tumalon sa rehas ay tinignan siya nito at tinanong kung tapos na ba ang laban. Sabay bigay ng casual na pagtaas ng hinlalaki bilang kumpirmasyon na nalinis na niya ang lahat ng iba pang barko na puno ng mga halimaw. Sa sandaling iyon ay inamin niya sa sarili na masyadong delikado ang sitwasyon upang pilitin pa ang sarili niyang mga pamamaraan. Kaya pinasalamatan niya ito sa payo habang tumutugon naman siya na puno ang mundo ng mga taong hindi matututo kahit ipasubo sa kanila ang lahat ng aral. Nagulat siya nang marinig na ito ang unang pagkakataong may nagbigay sa kanya ng payo at nagtanong kung bakit hindi man lang siya tinulungan ng kanyang mga nakatatanda sa akademya. Ipinaliwanag niyang dahil napakabilis niyang matutunan ang lahat ay nenes ang iba at wala nang ganang tulungan siya. Dahilan upang tanungin siya ni Chansok kung natatakot ba siyang maging mas malakas pa kaysa sa kanya. Determinado niyang idineklara na nalampasan na niya ang bawat guro na minsan ay nagturo sa kanya. Isang sandaling ikinagulat ni Chansok dahil sa tapang at bahagyang kay-abangan ng pahayag. Ngunit mabilis siyang nakabawi at nangakong hindi iyon mangyayari sa kanya at sisiguraduhin niyang siya ang patuloy nitong titingalain sa buong buhay nito. Isang sagot na malinaw na ikinainis ni Hansang A. Pagkatapos nilang makarating sa Tsushima Island ay sumaludo ang dalawang opisyal ng Coast Guard sa mga hunter at ipinaalam sa dalawa na mananatili silang naka-standby sa Jeoje Island at binati sila ng swerte. Natinugon niya ng walang kabog-abog ng, "Oo, ipagpatuloy ninyo ang magandang trabaho." Pagkaraan ay nagsimula siyang magplano at sinabing ayon sa ulat ng nag-iisang nakaligtas ay sa isang dambana ikinukulong ang mga bihag. Kinumpirma ni Hansang A na may dalawang dambana sa isla, ang Kaijin Shrine at ang Watatsumi Shrine. Matapos iyon ay napagkasunduan nilang ang Kaijin Shrine ang una nilang pupuntahan. Isang lugar na maaabot nila sa paglalakad sa loob ng ilang oras. Ngunit sinabi niya ang pangunahing problema na bagamat madali ang pagpunta roon ay ibang usapan na ang pagbabalik kasama ang mga bihag. Isinaalang-alang niya ang kalagayan ng mga bihag at napagtantong napakahirap silang ilipat lalo na kung may mga sugatan. Isa pang problema ang masamang enerhiya na nararamdaman niya sa kabila ng hamog na tila dumadagok sa kanyang balat. Habang ang mga nilalang mula sa corrosion sa buong isla ay walang tigil na hahabulin sila. Upang maiwasan ang mga pag-atake at matiyak ang ligtas na pagbabalik ay napagpasyahan niyang kailangan nila ng isang mahalagang bagay, ang sasakyan. Nang makakita sila ng isang inabandunang sasakyan ay tinanong niya si Hansang kung marunong ba itong magmaneho at buong kumpiyansa niyang sinagot na syempre. Kaagad namang sumulong ang sasakyan sa napakabilis at marahas na takbo. Nagbubuga ng alikabok at mga labi. Habang kumakapit siya ng mahigpit ay napasigaw si Chansok ng, "Puwet ko, syempre." Sa kanyang walang ingat na pagmamaneho, sigaw pa niya na tila palamuti lamang ang preno. Ngunit pabalang nitong sagot na kung ayaw niya ay siya na lang ang magmaneho. Mahigpit na kumapit sa sulok ng bubong ay matatag niyang sinabi na kalimutan mo na lang. Saka umakyat sa bubong ng umaandar na sasakyan at inamin sa sarili na mas mabuti pa rin ang walang ingat nitong pagmamaneho kaysa umasa sa sarili niyang lisensya na nag-expire na sa loob ng 20 taon. Dahil mas sanay naman siyang lumaban ay naghanda ang ating bida na salubungin ang grupo ng mga halimaw na humahabol sa kanila. May matalim na tingin ay inihanda niya ang isang mahabang lubad na may pabigat sa dulo at siya'y handang makipaglaban. Pinakawalan niya ang isang pagbato patungo sa kawan na humadyabis na parang bala at tumama sa isa sa mga halimaw na nagpasabog sa ulo nito. Sa kanya sinigurado ang lubad at hinayla ito ng mahigpit. Handa nang lumaban gamit ang kanyang sibat at kumpirmadong sapat ang tibay ng lubad para sa kanyang plano. Biglang lumaki ang kanyang mga mata nang mamataan ang isa pang grupo ng mga halimaw na papalapit mula sa ibang direksyon. Kaya agad siyang sumigaw ng babala tungkol sa mga paparating mula sa kaliwa. Mula sa pwesto ng nagmamaneho ay buong kumpiyansang isinigaw ng babae na ako na ang bahala. Napagtanto niya agad ang balak nito at sinubukan siyang pigilan. Ngunit huli na ang lahat ng marahas nitong niliko ang sasakyan at pagulungin ang mga halimaw sa lupa sabay halakhak na parang baliw at isinigaw na magpagulong-gulong sila sa kalsada. Habang pinapanood ang walang katinuan nitong pagmamaneho ay napabulong siya sa sarili na baka siya na nga lang sana ang nagmaneho. Nagpatuloy ang kanilang magulong biyahe habang papalapit sila sa isang mahaba at matarik na hagdan ng paakyat sa kagubatan na sinusundan ng isang napakalaking grupo ng mga undead na halimaw na kumikalampag sa likod ng sasakyan. Paglapit nila sa tarangkahan ng dambana sa tuktok ay sinabi ni Chansok na pumasok si Hansang habang siya ang haharap sa mga halimaw sa likuran. Sumang-ayon ito at pinatatag ang loob upang ihanda ang sarili na pasukin ang bakuran ng dambana. Sa sandaling iyon ay todo apak siya sa makina at sumigaw na mauuna na siya habang bumabangga ang sasakyan sa pasukan ng dambana. Samantala ay tumalon naman si Chansok mula sa likuran ng sasakyan at humarap sa walang katapusang grupo ng mga undead. Nagliliwanag ng lilang enerhiya ang kanyang mga mata habang inihahanda ang pagpapakawalan ng kanyang natatanging kakayahan. Inaktibo niya ang kanyang paradox flame na nilamon ang hagdanan sa isang umiikot na alimpuyo ng lila at itim na enerhiya. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang simple ngunit napakatalinong plano.
Kailangan lamang niyang sunugin at burahin ang mismong konsepto ng alitan o pagkakadikit sa mga hagdan. At agad itong nagbunga ng epekto na ang buong grupo ng mga halimaw ay sabay-sabay na dumulas at walang magawa na gamulong pababa sa mga hagdang wala ng kapit. Sa loob ng dambana ay natagpuan ni Hans ang mga dinukot na mangingisda na magkakatali at nagsisiksikan sa takot. Maingat siyang lumapit sa isa sa mga lalaki upang tanungin kung ayos lang ito, ngunit pabulong at pautal-utal lamang ang naisagot nito. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang hunter mula sa samahan ng mga hunter at ipinaliwanag na naroon siya upang iligtas sila. Subalit labis na nilamon ng takot ang mangingisda kaya nagsimula itong sumigaw ng walang kontrol. Kaya desperado niyang ipinaliwanag na naroon siya upang tumulong. Ngunit sinigawan lamang siya nitong tumakas at bakas sa mukha nito ang purong sindak. Nalilito sa reaksyon nito ay napaisip siya kung ano ang labis nitong kinatatakutan. At sa sandaling iyon ay lumitaw sa likuran niya ang isang dambuhalang samurai na halimaw na may makapal na baluti at nakahandang sumalakay gamit ang espada. Biglang sumulpot si Chansok at hinarang ang mapanirang hampas gamit ang kanyang sibat. At habang kumikislap ang kanyang mga mata ay inutusan niya itong isakay ang mga nakaligtas sa sasakyan. Idineklara na siya na ang bahala sa bagong kalabang ito. Nang sumiklab ang labanan ay walang kahirap-hirap na inilihis ni Chansok ang atake ng samurai. At nang muling itaas ng halimaw ang espada nito ay mahusay naman itong hinarang ni Chansok gamit ang kanyang sariling sandata. Nakakunot ang kanyang mga mata sa matinding konsentrasyon habang pinipigilan ang napakalakas na puwersa ng kalaban. Muli na namang itinaas ng samurai ang espada upang magbagsak ng isa pang mapaminsalang atake. Ngunit sa isang iglap ay may kapanipaniwalang bilis na pinaandar ni Hans ang angvan at binangga ang halimaw. Kasabay ng kanyang mabangis na sigaw na, "Mamatay ka na!" Sa malakas na salpukan ay nadurog ang ulo ng samurai at bumagsak ito sa lupa. Pagkatapos ay ibinaling ni Chansok ang kanyang pansin sa kanya. At habang nakasabit sa gilid ng sasakyan ay binalaan siyang, "Pagbalik natin, huwag munang hahawakan ang manibela." Na sinagot naman niya ng malamig na, "Sumakay ka na lang." Habang naghahanda silang tumakas ay kinumpirma niya sa kanya na ligtas at kumpleto nang nakasakay ang lahat ng bihag. Ngunit nalilito si Hansang habang tumitingin sa unahan at sumisigaw ng babala para sabihing bantayan ang harap, ngunit nakatuon ang atensyon niya sa banta. Sa unahan nila ay bumungad ang isang napakalalim na hukay kung saan kumikislap sa dilim ang hindi mabilang na pares ng mapanganib na pulang mga mata. At mula sa kailaliman ay nagsilabasan ang isang nakakatakot na hukbo ng mga undead na halimaw na nagngangalit sa gutom. Kalmado niyang binanggit na nakakagulat na matibay ang samurai na halimaw dahil nakaligtas pa ito sa banggaan ng kanilang sasakyan. Dahil inaasahan na niya ang napakaraming kalaban ay humarap si Chansok sa kanya at hiniling na hiramin ang kanyang espada. Ngunit mariin itong tinutulan ng babae at sinabing isa itong matinding insulto sa isang eskrimidor, kahit papalapit na ang hukbo ng mga undead. Gayunpaman ay binaliwala niya ang kanyang pagmamataas at pinilit siyang pumili sa pagitan ng kanyang dangal at ng buhay ng mga bihag. Kaya napilitan siyang sumuko at ihagi sa kanya ang espada. Ngayon ay hawak na niya ang kanyang sibat at ang espada nito kaya naghanda na siya sa paparating na pagsalakay. Pabulong na sinabi sa sarili na hindi niya inakalang kakailanganin niyang gamitin agad ang kanyang huling sandata. Bumalik sa kanyang alaala ang Gaedang Rift kung saan makikita siyang nakatingin sa isang misteryosong kumikislap na kahon at naalala ang kanyang pagkagulat nang matuklasan ang laman nito. Isang nag-iisang baluting guwantes na naglalabas ng banal na asul na liwanag. Sa sandaling isuot niya ito ay agad niyang naramdaman na hindi ito karaniwang baluti dahil sinimulan nitong tipunin ang enerhiya mula sa paligid. At napagtanto niyang bagamat para sa iba ay isa lamang itong simpleng pantulong sa lakas, para sa kanya ay higit pa ito roon. Matapos kalkulahin ang pinakamataas nitong kakayahan ay natukoy niyang isa itong tagatipon ng lakas na may 5 minutong kakayahang maglabas ng kapangyarihan. At alam niyang sa loob ng 5 minutong iyon ay kaya niyang magpakawala ng lakas na maihahambing sa isang hunter na nasa pinakamataas na antas sa buong mundo na si Lee Se-yun. Sa kasalukuyan ay tumalon siya sa ere habang sabay na ginagamit ang dalawang sandata, at habang gumagana ang kanyang guwantes na kumukuha ng enerhiya at nagliliwanag ng matindi ay binahiran nito ang kanyang katawan ng kapangyarihan. Hanggang sa nagpakawala siya ng isang napakalakas na pag-atake, isang lambat ng enerhiya na agad bumalat sa buong hukbo ng mga undead. Mula sa loob ng sasakyan ay walang magawa si Hansang kundi manood at tuluyang nawala ng salita sa labis na pagkamangha sa kahangahangang pagpapamalas ng kapangyarihan. Sa salamin sa gilid ay nasaksihan ni Hansang ang naging resulta at namangha siya na nagawa nitong lipulin ang napakaraming halimaw ng sabay-sabay. Matapos maubos ang pansamantalang lakas na ginamit ni Chansok ay kalmado siyang bumalik sa sasakyan at nagutos na dumiretso na sa daungan ng hindi lumilingon, kaya mabilis silang humarurot palayo. Kumakaripas ang takbo ng kanilang sasakyan sa mga abandonadong kalsada patungo sa daungan ng Hatakadjo. At sa isang saglit ay umasa si Hansang naligtas na sila matapos talunin ang huling hanay ng mga halimaw. Ngunit panandalian lamang ang pag-asang iyon nang muling dagse ng panibagong hukbo ng mga undead ang kanilang sasakyan. Kaya't napaisip siya kung saan ba nagmumula ang mga ito.
Dahil nasa sukdulan na ang kakayahan ng kanilang sasakyan ay iminungkahi niyang bumaba na lang sila at lumaban. Ngunit kalmadong sinabi ni Chansok, magpatuloy ka lang sa pagmamaneho. Nagprotesta siyang hindi na ito kakayanin ng sasakyan, ngunit sa sandaling iyon ay nagsimulang mabuo ang isang kakaibang asol na harang sa paligid nila. Kumakaluskos ang mahiwagang pader ng enerhiya habang itinataboy ang mga halimaw na sumusugod sa kanila. At siya'y natigilan nang makita kung paanong walang kahirap-hirap na itinatapon pabalik ng hindi nakikitang panangga ang mga undead. Dahil ngayon ay protektado na sila, nagpatuloy ang kanilang bagbog saradong sasakyan patungong daungan. Sa paglingon niya ay napagtanto niyang napipigilan ang humahabol na hukbo ng isang hindi nakikitang kapangyarihan. Lumaki ang kanyang mga mata nang unti-unti niyang maunawaan ang nangyayari. Maya-maya ay napansin niya ang isang kumikislap na simbolong mahika na tiyak na iginuhit ni Chansok sa isang kalapit na gusali. Ipinaliwanag niya na isa itong pamamaraan na tinatawag na Protective Formation Zone, na pinasimple niya bilang isang paraan ng pagguhit na nagtataboy ng mga halimaw. Nang tanungin ni Hansang kung saan niya ito natutunan ay casual nitong sinagot, nasa ibang mundo. Sabay dagdag na, at hindi mo rin naman ito matututunan. Hindi niya napigil ang hanggan ang patuloy na paghusay ng kakayahan ni Chansok, na labis namang ikinainis niya. Tinanong niya kung kaya bang pigilan nito ang kahit anong uri ng halimaw. Inamin ni Chansok na may hangganan ito at mariing ibinunyag na hindi ito gumagana sa mga tunay na makapangyarihang nilalang. Sa sandaling iyon ay dumiretso lang na naglakad ang matandang samurai na halimaw sa loob ng harang nang walang kahit isang gasgas na natamo. Habang ang dambuhalang nilalang na naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan ay umungol tungkol sa tungkulin nitong protektahan ang isang sagradong bagay. Dahilan upang lamunin si Hansang ng biglaan at nakapangangilabot na ginaw habang nararamdaman niya ang tindi ng lakas ng halimaw. Gayunman ay agad na nakilala ni Chansok ang kakayahan ng halimaw na Mind's Eye. At sa halip na makaramdam ng banta, napansin niyang kakaibang hindi nakakatakot ang paligid. Naalala ni Hansang ang kahulugan ng maalamat na kasanayang iyon, ang ika-6 na pandama na kayang hulaan ang bawat galaw ng kalaban. Kaya napanginig siya sa pag-aalinlangan kung paano nagagawa ng isang bangkay na gumamit ng pamamaraan na kahit ang mga bihasang dalubhasa ay hirap na hirap pa ring makamit. Ngunit kalmadong pinawi ni Chansok ang kanyang takot at sinabing wala siyang dapat ikabahala. Buong kumpiyansa niyang ibinasura ang mga maalamat na kasanayan tulad ng Mind's Eye bilang mga simpleng panlilinlang lamang. May matalim na kislap sa kanyang mga mata nang ipahayag niyang tuturuan niya ito kung paano harapin ang ganitong uri ng mga kalaban. Subalit ang samurai na halimaw ay tumawa ng mapanlait at padabog na iwinasiwas ang espada nito habang nagyayabang sa harap ni Chansok. Habang kalmadong nilalapitan ni Chansok ang nagwawala at walang muwang na halimaw ay sinimulan niya ang kanyang paliwanag tungkol sa tunay na kalikasan ng Mind's Eye. Ipinaliwanag na hindi ito mahiwagang kapangyarihan kundi isang kakayahang nabuo mula sa hindi mabilang na karanasan sa labanan. Ang kakayahang ito ay maaaring samantalahin sa pamamagitan ng pagpapakawala ng matinding pagnanais na lumaban, kaya maaaring malito ang paningin nito at hindi gumana ng tama. Mahinang binanggit ni Hansang ang iba pang tinatawag na mga pinakamahuhusay na pamamaraan tulad ng puso ng mandirigma, espada ng kalooban, at kalagayan ng lubos na kapayapaan. Ngunit minaliit lang ni Chansok ang lahat ng iyon bilang mga ilusyon lamang. Mga tinaguriang antas na sa huli ay walang tunay na halaga. Walang kahirap-hirap niyang inunahan ang halimaw at iwinasiwas ang kanyang sibat bago pa ito makapag-react. Sa isang elegante at iisang pag-atake lamang ay tuluyan niyang pinaslang ang samurai na halimaw. Habang nagkakadurog-durog ang katawan ng halimaw sa likuran niya ay kalmado niyang iginiit na ang gayong mga metatayog na pamamaraan ay hindi naman talaga espesyal. Nagbabala rin na ang mismong paghahangad na makamit ang ganitong uri ng kasanayan ay isang patibong na naglalagay ng huwad na hangganan sa sariling kakayahan ng mga mandirigma. Ang minsang kinatatakutang halimaw na gumamit ng isang maalamat na kakayahan ay ngayon ay nakahandusay na lamang bilang basag na baluti. Mariing sinabi ni Chansok na may karapatan siyang magsalita ng ganoon, isang karapatang kanyang pinaghirapan at binayaran ng hindi mabilang na sakripisyo upang makawala mismo sa patibong na iyon sa kanyang nakaraang buhay. Napaisip siya na kahit sapat ang lakas ng halimaw para makaligtas matapos banggain ang kanilang sasakyan, wala namang saysay ang pinakahuling kakayahan nito laban kay Chansok. Samantala ay kinwestiyon ni Hansang ang sarili niyang mga nagawa sa buong misyon. Sa paghahambing ay nakaramdam siya ng lubos na kawalan ng silbi hanggang sa tuluyan niyang aminin sa sarili na kahit akala niya ay ibinibigay na ni Chansok ang lahat, ang tunay na lakas nito ay lampas-lampas sa anumang naiisip o nai-imagine niya. Dahil dito ay muling nag-alab ang kanyang determinasyon at napagtanto niyang hindi na niya maaaring ipagpatuloy ang kanyang mga mithiin ng kalahati lamang ang kanyang puso. Buong tapang siyang tumingin kay Chansok, handang magsumikap ng lubusan. Matapos tipunin ang kanyang lakas ng loob ay sinabi ni Hansang may pakiusap ako. May apoy sa kanyang mga mata habang tapat niya itong hinarap at taimtim na nakiusap. Turuan mo ako ng seryoso.